Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. At sa umaga pong ito ay nararapat lamang po nating purihin at sambahin ang pangalan ng Panginoon. Kaya patuloy tayong magpasimulang magpasalamat sa Diyos. Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos na dakila. Nararapat po siyang sambahin, nararapat po siyang dakilain, nararapat po siyang pasalamatan sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! We give you glory, O God. We give you praise, O God. Hallelujah. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong katapatan. Hallelujah. Luwalhati ang banal mong pangalan. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Oh, we worship you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We give you glory. We give you salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong dakilang pangalan. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, kami po ay patuloy na nagpapakababa, nagsusumamo sa inyo pong harapan. Paging dapatin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At hayaan niyo nga po, Panginoon, na sa umagang ito ay palagi namin makita ang kagandahan ng inyong pong mukha, O Diyos. Hallelujah. At patuloy naming maluwalhati palagi ang kabutihan niyo po sa aming pong mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito, samahan niyo po, Panginoon, ang patuloy na pagsama niyo, Panginoon, sa gagawin po namin sa umagang ito. Ang bawat isang manonood, Panginoon, Lord God. Ang bawat makikinig, Panginoon. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na patuloy po kaming mabuksan, Panginoon, sa katotohanan ng inyong pong mga salita. Purihin ang dakilang pangalan niyo. Pasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Sige po, mga kapatid, patuloy po tayong umawit po sa Panginoon. Hallelujah. Banal ang ating Diyos at walang katulad. Hallelujah. Hallelujah. Lord, worthy of every song we could ever sing. Hallelujah. 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 Purihin ang dakilang pangalan niyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Mawit po tayo sa Panginoon. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. The name above every other name. Jesus, the only one who will ever save. Worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Live for you. Holy, hallelujah.
Jesus, the only one who would ever say, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, hallelujah. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. O, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. You are holy. There is no one like you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. We praise you, we worship you, hallelujah. Salamat sa inyo, Diyos. Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka sa aming pong pagsamba sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, wala po kami ibang ninanasa, kundi ang lagi naming makita, Panginoon, kung sino po kayo sa aming pong mga buhay. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa kagandahang loob mo, Panginoon, na palagi naming nararanasan. Maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo patuloy na maghari sa amin po mga buhay, Panginoon. Salamat sa inyo. Patuloy po namin kayong itinataas, niluluwalhati sa umagang ito, Panginoon. Nararapat po ninyong tanggapin ang aming pong papuri, O Diyos. Sa inyo po namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, Panginoon, at pasasalamat at sa inyo lamang, Panginoon, sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos ang Ama ng ating Panginoong Hesus. At dahil sa kanyang sumasaganang awa ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makabalik sa kanyang kalooban at magtamasa ng buhay na walang hanggan. Isang araw makapiling ang Panginoon sa langit na bayan. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga bansa at sa iba't ibang lugar, maging dito sa ating bansa sa Pilipinas. At bago sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay nais ko pong ipaalam sa bawat isa na magkakaroon ng pagmimisyon si Pastor Paul Masaredo sa April 13 hanggang April 16. That is Saturday hanggang Tuesday sa Hanoi, Vietnam. At kung meron tayong mga kakilala, kamag-anak na nandoon sa bansang Vietnam, si Pastor Paul po, ulitin ko, ay pupunta roon ng April 13 hanggang April 16. At pwede niyo siyang message dun sa kanyang Facebook page o kaya sa kanyang messenger.
ng Masaredo para mapuntahan yung mga kakilala natin, mga kababayan natin na nandoon sa Vietnam. Purihin ang Panginoon at ngayon sila naman ay nasa Region 2 at meron silang misyon ng Pastor Paul kasama ng ilang mga manggagawa. At bago nga po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay ipanalangin nga po natin sila at yung mission po nagaganapin po sa Vietnam. Purihin ang Diyos. Tayong lahat po yung magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang iyong dakilang pangalan, aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, ikaw na makapangyarihan sa lahat, ikaw na may lalang ng langit at lupa, ikaw po na napakabuti, ikaw na Diyos na tapat. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyo, patuloy po kaming nagpapalinis sa inyong banal na dugo. Marapatin niyo, Panginoon, ang paglapit ng inyong mga anak. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nilalapit po namin sa oras po na ito ang patuloy na gagawing mga pagmimisyon. Ito po'y atas ninyo, Panginoon. King of Kings decree, Panginoon. Galing ito sa hari ng mga hari. Itinalaga nyo na ang bawat isa sa amin ng mga anak ninyo at alagad ninyo ay umayo at gawing alagad ng lahat ng mga bansa, Panginoon. At maraming salamat, meron kayong mga lingkod na ginagamit katulad ng Pastor Paul at ang kanyang mga kamanggagawa at grupo na ginagamit upang patuloy na ipangalat ang mabuting balita ng Ebanghelyo at patuloy na makapagdala ng mga kaluluwa, Panginoon, para sa iyong pangalan. At hayaan niyo po, Diyos, na ang tulong, probisyon, kapangyarihan ay amin na pong ipinagpapasalamat ngayon pa lamang, Panginoon, na sumagana sa mga pagbimisyon na ito. April 13, Panginoon, hanggang 16, O Diyos. Samahan niyo po, hallelujah, ang Pastor Paul sa kanyang pagbimisyon sa Vietnam, Panginoon, at maranasan nila ang iyong sumasaganang biyaya at pabor, Panginoon. At sa sino mang kanilang taong makakasalamuha, Panginoon, mapapangaralan ng mabuting balita, ay patuloy na makakaranas, Panginoon, ng pagpapala, ng pagbabagong buhay, Panginoon, pagpapala na kung saan ay matiyak nila ang kanilang kaligtasan pangkaluluwa. Maraming salamat din po, pagpalain niyo sila sa kanilang pagmimisyon sa Isabela sa oras po na ito. At ano mang gagawin sa lugar po na yon, ay patuloy niyo pong silang samahan at pagpalain. Pinagpapala po namin ang Dorothy Tichage, Panginoon, na magkakaroon ng mga revival na gaganapin sa susunod na araw at ang anniversary po na kanilang gaganapin sa lugar po na yon. Maraming salamat sa maraming taon ng iyong pagtatapat sa lugar po na yon. Pagpalain niyo po ang mga lingkod niyo na itinalaga sa lugar na yon. Pagpalain niyo po ang Pastor Paul at gamitin upang maging daluyan, O Diyos, ng inyo pong salita, Panginoon, at nais iparating sa mga kapatid po namin sa lugar na yan. Palain niyo po, O Diyos, hallelujah, aming Ama, ang pag-aaral ng ng inyo pong mga salita sa umaga pong ito. Sa iyo po ang lahat ng parangal, papuri at pagsamba sa ngalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Purihin ng Panginoon, dadako po tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Noong mga nakaraang 2 linggo na tayo po ay nag-aaral ng devotion every Tuesday, pag ako po yung ginagamit ng Panginoon, tinatalakay ko po sa inyo yung pag-ibig ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Last 2 weeks, tinalakay natin na dakila ang pag-ibig ng Diyos dahil naranasan natin tayo ng mga hindi kaibig-ibig ay inibig ng Panginoon. At kung kailan niya tayo inibig, mas lalo pang naging dakila ang pag-ibig ng Diyos dahil nagawa niya tayong ibigin sa panahon na hindi tayo kaibig-ibig. At nung nakaraang linggo naman ay ating tinalakay yung kung naintindihan natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos, makikita sa atin yung epekto ng pag-ibig na yon. Makikitaan tayo ng kakaibang pag-akbang sa pananampalataya nang humahantong sa tinatawag na radikal na pag-akbang sa pananampalataya. At purihin ng Diyos, ngayong umaga, itutuloy lang din po natin yung pagtatalakay natin tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Na dakila ang pag-ibig ng Diyos, kaya dapat umasa ang bawat isa sa atin na meron siyang dakilang layunin at plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Ulitin ko po, dakila ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sa bawat isa sa atin na nanonood ngayon at sa bawat isa na manonood pa mamaya. Uulitin yung video na ito. Dakila ang pag-ibig po ng Diyos. At kung dakila ang pag-ibig ng Diyos, isang tiyak,
Tulad ng nabanggit ko na nakaraan, tayo po ang recipient ng pag-ibig na yon, ng dakilang pag-ibig na yon. At dahil sa tayo yung mga nagsitanggap ng dakilang pag-ibig na yon, tiyak na tayo rin ang nararapat na tumanggap dun sa dakilang plano ng Diyos para sa buhay ng bawat isa po sa atin. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kaya dakila rin ang plano ng Diyos sa buhay mo. At hayaan natin na ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang magpahayag nito. Sang-ayon sa katotohanan, kung ano ba yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Marahil naitanong mo na sa sarili mo, kung minsan naitanong mo dahil sa sobrang hirap ng iyong dinadanas, ay bakit ka pa naisilang? Bakit ka pa lumabas sa mundong ito? Pero sa umagang ito, mga kapatid, marahil masasabi mo na buti na lang ipinanganak ako kahit puro hirap ang aking pinagdaanan dahil dakila pala ang plano ng Diyos sa buhay ko. Karaniwan, ang alam nating talata sa maraming mga naniniwala sa Diyos, sa pananampalataya, sa tinatawag na pananampalatayang Kristyanismo sa buong mundo. Kapag pinag-uusapan ang plano ng Diyos, ang madalas na naaalala nating talata ay yung Jeremiah chapter 29 verse 11. Marami sa mga naniniwala sa Diyos, kapag pinag-uusapan kung ano ang plano ng Diyos, ito yung una nating naaalalang talata. Sa katunayan, maraming mga artista, mga celebrity, sikat na tao, ang madalas nilang ginagamit ang talatang ito, ngunit nakakalungkot isipin na mamali tayo ng pakahulugan sa sinasabi ng talata na ito. Nais ko pong basahin sa inyo, Jeremiah 29:11. So babasahin ko po sa malalim na salin. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko, ang Biblia. Ang Biblia po ito. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ulitin ko po, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo. Ang nagsasalita po rito ay ang Diyos. Sa pamamagitan po ni Propeta Jeremias, ipinapahayag sa bayan po ng Huda, the Southern Kingdom of Israel, the Southern Kingdom of Judah, binibigay po sa kanila yung mensahe na sa kabutihan nyo, hindi sa kasamaan ninyo, peace, prosperity, not to harm you, but to give you hope and a future. Nais ng Panginoon sa bawat tinatawag na bansa niya, o lalo na sa panahong ito, sa Southern Kingdom of Judah, na ang pangako ng Diyos para sa buong bansa ng Israel, na sila ay pagpalain, hindi sila sasaktan, kundi sila ay bigyan ng pag-asa at magkaroon ng mabuting kinabukasan. Tatlo po ang binanggit. Prosperity, peace. Prosperity o kaya naman ay peace ang binanggit. Sa ibang translation ay prosperity, hope, and a future. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future. Masarap pakinggan yung mga ganong salita, mga kapatid. At wala nga naman ng hindi mag-embrace doon. Di ba na lang kung hindi ka naniniwala sa Diyos, sa Ama ng ating Panginoong Hesus, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Pero kung naniniwala ka sa Diyos at gayon ang pangako, walang hindi tatanggap noon. Mga kapatid, napakagandang pangako. Ngunit, nung sabihin ang talata po na yan, ang Huda nung panahon na yan ay nasa ilalim ng pagsakop ng Babylonia. At ang bilang ng mga taon ng pagsakop sa kanila ay nasa 70 taon. No? Ang ibig sabihin ng 70 years, hindi po ito literal na 70 years, kundi 70 taon. Ibig sabihin ay nakapaloob sa isang buong henerasyon yung galit at sumpa ng Diyos na hindi na mapipigilan para sa bayan ng Huda. At sila ay sinakop ng Babylonia sa madaling salita. At nung sila isakupin, mga kapatid, merong isang propeta pa nga ang nagkaroon ng pagpapahayag na magkakaroon lang daw, sinabi daw ng Diyos sa kanya na magkakaroon lang ng 2 taon na paghihirap o pagsakop sa bayan ng Huda. At pagkatapos nun ay hindi na po muli silang masasakop at pagpapalain na sila ng Diyos.
Ngunit mas lalong nagalit ang Panginoon. Nasira yung kahoy na pamatok na simbolo ng unang galit ng Panginoon sa bayan ng Huda. Napalitan nyo ng bakal na pamatok at mas matinding hirap pa ang dumaan sa kanila dahil sa maling pagpapahayag at pagpapaliwanag doon sa tinatawag na pagpapala po ng Diyos. Mga kapatid, nais ko na pong diretsoy ng bawat isa sa inyo. Kapag ka sinabi pong prosperity, hope, and future, alam kong alam ng marami sa inyo yung talatang ito, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ano ba yung prosperity, hope, and future? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus at ang kanyang pagkabuhay na maguli sa mga patay na mamanahin ng bawat isa sa atin na sumampalataya sa Kanya. Ang tinutukoy po na prosperity dito ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang tunay nating prosperity. Nung dumating si Jesus, yung Messiah, sa katunayan, dumating ang ating Panginoong Yesus at umalis na lang siya dito sa lupa, nasa ilalim pa rin ng pagsakop ang Israel. Pero nung time na yon, pinagpala na ang sino mang tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Kahit na nasa ilalim pa sila ng pagsakop ng Romano Emperor. Bakit? Dahil si Jesus ang pagpapala. Kapatid, maaaring hanggang ngayon ay hindi nagbabago yung mga sitwasyon sa buhay. Ngunit ang mahalaga, nakilala mo ang Panginoon. Nagahari siya sa buhay mo at nasusunod mo kung ano ang kanyang kalooban. Marahil dati mahirap ka pa rin, pero nung makilala mo ang Panginoon, mukhang lalo yatang tumindi pa ang mga pagsubok, hindi nangangahulugan na sinalot ka, kapatid. Pinagpala ka na dahil ang Panginoong Yesus ay nasa iyo. At ang isa sa palatandaan ay kay pinagpala na ang Panginoong Yesus ay nasa iyo. Siya ang nasusunod, kapatid, sa buhay mo. Mga kapatid, uulitin ko, si Jesus yung tinutukoy na prosperity dito. Maalala ko nung ako'y bata, meron ako narinig na isang mangangaral, tinatalakay niya yung new thing ng Book of Isaiah, yung bagong bagay na inuhula para sa bansang Israel. At tinutukoy ito sa mga material na bagay, pinapatukoy ng pastor na aking narinig na nangangaral sa mga bagay na material ng mundong ito. Ngunit nung mapagtanto ko, ang bagong bagay na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Siya yung bagong bagay na darating. Hindi yung church building, hindi yung bagong programa para ngayong taon 2019 ng church, kundi si Jesus yung new thing. At kung merong bago liban kay Jesus, ibig sabihin ba luma na si Jesus? Mga kapatid, si Jesus yung bago at kailanman hindi siya maluluma. Siya ay laging bago para sa atin. Prosperity. Si Jesus po yon. Siya yung perlas dun sa lupa na handa nating ibenta yung lahat ng ating ari-arian, mabili lang yung lote na kung saan doon nakabaon yung perlas. Matthew chapter 13, verse 45 to 46, the parable of the pearl. Siya yung tinutukoy na nakabaon na kayamanan doon sa lupa, na hanggat maaari handa nating isuko ang lahat. Mabili lang yung lupa na yon dahil nandoon yung prosperity. At walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. He is the prosperity of Apostle Peter. Na nasabi ni Peter, iniwan na po namin ang lahat. Matthew 19:27. Si Jesus, yung prosperity ni Apostle Peter, na nagawang sabihin ni Peter, narito, iniwan na namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Matthew 19:27. Si Jesus, yung prosperity ni Apostle Paul, na nasabi niya sa Colossians chapter 2 verse 10, in Him, in Christ, we are complete. Colossians chapter 2 verse 10. Si Jesus yung totoong prosperity natin, na kahit wala ang lahat ng bagay, kumpleto na ako. Hindi makadadagdag ang isang bagay kapag meron na akong Kristo at nadagdagan ako ng pagpapala. Hindi ibig sabihin niya ng kumumpleto ng buhay ko. Kay Kristo pa lamang, kumpleto na ako. At hindi naman nangangahulugan na kulang ako kung wala si Kristo. Dahil kung wala si Kristo sa akin at sumasagana ang lahat ng bagay sa akin, matatawag na wala pa rin ako. Kaya lang, sabi ni Apostle Paul, Jesus is my prosperity. In Him, I am complete. Mga kapatid, kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, wala nang nagkukulang sa iyo, kompleto ka na. Si Jesus, ang prosperity ni Apostle Paul, na kahit sa gitna ng hardships, tribulation, and even dun sa kanyang karamdaman na hindi gumagaling, 3 beses niyang idinanalangin yung kanyang nararamdaman sa katawan, ngunit hindi siya pinagaling, na nasabi niyang, the grace of God is sufficient for me because He is my prosperity. Siya ang aking pagpapala, siya ang aking kayamanan. Kaya kahit sa gitna ng isang karamdaman na hindi pinagagaling, dahil ito ang kalooban ng Diyos, sapat na ang biyaya, sapat na si Jesus sa buhay ko.
Si Jesus ang prosperity ng isang batang narinig ko sa balita na ang pangalan ay si Mary Ann Benham. Nung dukutin siya ng mga ISIS sa Iraq, nasabi niya yung ganitong salita sa reporter. Pakinggan niyo po yung sinabi ni Mary Ann Benham, 6-year-old na bata. Nasabi niya ang ganitong salita, "What are you feeling towards those who drove you out your home, caused you hardship?" Tinanong siya ng isang reporter, anong nararamdaman mo doon sa mga taong dumukot sa iyo at nagpahirap sa iyong pamilya? Sumagot yung bata, si Jesus ang kanyang prosperity. "I won't do anything to them. I will only ask God to forgive them." Kung meron man akong hinihiling sa Diyos para sa mga taong yon na nagpahirap sa amin, kasama ng aking pamilya, ay sila'y patawarin ng Panginoon. At sabi nga ng isang kakilala ng batang ito, hindi siya nananalangin para sa isang malaking tahanan. Hindi siya nananalangin para sa kayamanan ng mundong ito. Ito ang kanyang panalangin. When I pray that God might help us to go back home and also the peace of God might come all over Iraq. At pakinggan niyo po ito. And may God forgive ISIS. Naway patawarin ng Diyos itong mga extremist na ito, yung mga ISIS na ito na gumagawa ng masama sa atin. Si Jesus, yung prosperity ng 4-year-old na bata na ikinukulong sa isang kwarto sa Syria at 40 beses na ginagahasa araw-araw dahil sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, si Jesus ang ating prosperity at siya ang ating tunay na kayamanan na kahit ano pang gawin sa atin dito sa lupa ng kaaway ay wala nang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Naniniwala ako na si Jesus yung prosperity ng 11 Christians na pinapatay everyday according to the Open Doors organization. Alam niyo ba na last March 9 nagkaroon ng pag-aaral ng Open Doors organization na sa loob ng isang araw meron 11 Christians ang pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Marahil may patotoo ka na pinagtapos ng Panginoon ang iyong anak sa pag-aaral. Marahil may patotoo ka na dati wala kayong tricycle, nagkaroon kayo ng sasakyan, dati wala kayong tindahan, ngayon ay meron na. Purihin ng Diyos, pagpapala ng Panginoon yan. Pero hindi yan nakadagdag sa iyo mga kapatid, sapagkat kay Kristo, sapat na, nakumpleto na tayo nung nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesus. Sino yung hope and future na tinutukoy ng Jeremiah 29:11? Jesus is the prosperity. Yung hope and future, yun yung buhay na walang hanggan na inihanda ng Diyos para sa bawat isang nagtapat sa Kanya at sumunod sa Kanya. Eternal life is the hope and future of Apostle Paul na nagawa niyang labanan ang mga ganid sa Epeso. At nais ko pong basahin sa inyo yung sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 32. Kung ako'y nakikipagbaka sa Epeso laban sa mga ganid, umahayo si Apostol Pablo sa Epeso at nakakasalamuha niya yung mga taong lumalaban sa Ebanghelyo, mga taong masasama ang pag-uugali at nanganganib ang kanyang buhay sa mga taong ito. Ngunit masaya niyang isinusulong ang mabuting balita kahit sa ganong klase ng sitwasyon. Bakit? Kung ang mga patay ay hindi binuhay at bubuhay na maguli sa mga patay, kung si Jesus na natiling patay at di muling nabuhay, tingnan niyo po, magsikay na lang tayo at magsiinom. Yamang bukas tayo'y mamamatay. Kung yung prosperity na tinutukoy natin sa Jeremiah 29:11, mga kapatid, dito pula tayo. Kung yung prosperity na tinutukoy dito sa Jeremiah 29:11 ay ang mga bagay lang ng mundong ito, mga kapatid, samahan nyo na ako. Kumain na lang tayo at uminom at bukas ay mamatay. Sapagkat kung ang buhay na walang hanggan, ang siyang prosperity natin, ang siyang pag-asa natin, ang kinabukasan natin, mga kapatid, si Jesus yung ating prosperity. Maghihintay tayo na may pagtitiis para dumating ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, wag nga nating ikulong yung pag-asa ng Diyos at yung kanyang kinabukasan 15 years from now sa buhay na ito. Wala pa tayo, nandyan ang Diyos. Matatapos na lang ang buhay natin, magpapatuloy pa rin siya. Wag nating ikulong ang plano ng Diyos na pag-asa para sa iyo sa 10 years from now. Mga kapatid, ang plano ng Diyos para sa iyo ay hindi nakapaloob sa time, space ng mundong ito. Yung future na tinutukoy dito ay yung future sa buhay na walang hanggan. Kailan lang? Last 2017, nakaimbento ang tao ng spacecraft na nakaabot ng Pluto. Na nilakbay niya ito ng 9.5 years, 9 years and 5 months na paglalakbay, 3 billion miles. At yun na yung matatawag na ipinagmamalaki ng tao.
para sa kanyang sarili ng sangkatauhan na pinakamalayong narating natin. Nalagpasan na natin yung Pluto, nadaanan natin yan. Ito ang plano ng Diyos sa iyo, kapatid. Kung natutuwa ka na dahil na-achieve natin, naabot yung Pluto, ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 55 verse 8 to 9, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi niyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay ang aking lakad, sabi ng Panginoon, sapagkat kung gaano kalayo ang langit at ang lupa, kung gaano kalayo ang Pluto at ang mundo, 3 billion miles, di hamak na mas malayo pa ang plano ko niyan diyan para sa inyo. Kapos na kapos yung 3 billion miles na yan sa plano ng Panginoon, kapatid, sa buhay mo. At sa madaling salita, mga kapatid, oras na po kasi, 6:00 na. Itutuloy na lang natin sa susunod. Sino yung prosperity, hope, and future na tinutukoy? Si Jesus yon. At kung meron mang modern verse, kasi yung Jeremiah 29:11, para ito sa bansang Huda, na pakikinabangan din, para tayo sa bansang Israel, na papakinabangan din ang lahat ng mga bansa sa lupa na siyang pinangako pa sa panahon ni Abraham. Mga kapatid, ito na yung modern verse, no, na pwede nating mabasa, yung modernong talata para sa Jeremiah 29 verse 11, yung Romans 8:29. Babasahin ko po sa inyo. Romans 8:29. Ano ba ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin? Ito, hindi na lang to para sa mga Hudyo lang. Hindi lang ito para sa mga taga-Southern Kingdom of Judah. Ito'y para na sa lahat, mga kapatid. Para sa iyo at sa akin. Ano ang plano ng Diyos? Sabi pong ganoon, Romans 8:29, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siyang maging panganay sa maraming magkakapatid. Mga kapatid, yung sinabi ng Jeremiah 29:11, plan to prosper you, not to harm you, to give you hope in the future. Ngayon, ito na, maliwanag na sa atin. Ang plano ng Diyos sa atin ay maging katulad natin, to conform us to the image of the Son of God, Jesus Christ. Ang plano ng Diyos sa iyo ay hindi maging kamukha ng mundong ito. Kung ang plano mo, kapatid, ay maging kamukha lang yung kapitbahay ninyo. O kabataan, nakikinig ka ba? Kung ang plano mo lang sa buhay mo, maging kamukha ni Stephen Curry. Ang plano ng Diyos sa iyo, maging kamukha mo si Jesus. Kung ang plano mo lang ay maging kamukha ng artista na hinahangaan mo, ang babaw mo naman. Ang pangarap ng Diyos sa iyo ay maging kamukha mo si Jesus. Sapagkat kay Jesus, mga kapatid, sa susunod ay tatalakayin natin, bakit si Jesus ang magiging kamukha ko? Yun lang ang plano ng Diyos. Makakabayad ba kami ng bill sa kuryente kung si Jesus ang kamukha ko? Makakabayad ba kami ng aming mga pangangailangan? Makakabili ba kami ng pangangailangan namin sa araw-araw kung si Jesus ang kamukha ko? Mga kapatid, sa susunod po, loloobin ng Panginoon na buhay pa tayo at nandito pa tayo sa lupa. Tatalakayin natin, bakit si Jesus ang plano ng Panginoon? Bakit yung maging kamukha ni Jesus ang plano ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin? Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon, uulitin ko po, ang plano ng Diyos sa iyo ay maging kalarawan mo si Jesus. At para mapangyari na maging kamukha mo si Jesus, Romans 8:28, alam nating lahat yan, all things work together for good. Para ma-achieve ng Diyos Ama na maging kamukha mo si Jesus, para mapangyari yon, magpapadala siya ng mga iba't ibang mga sitwasyon. Marahil ngayong araw na ito, magpapadala siya ng isang tao na magpapasama ng loob mo. Pero yun na yung pagkakataon mo para patunayan na si Jesus ay nasa iyo na. Pairalin mo yung pag-ibig ng Panginoon. Marahil mamaya paglabas mo pa lang ng daan, meron ng mga asar sa iyo, meron ng mangiinis, meron ng sitwasyon na napakahirap na parang hindi mo matanggap na magpapainit ng ulo mo. Kapatid, tandaan mo, the plan of God for your life is to conform to the image of His Son. At it's about time. Habang tayo nandito sa lupa, ay mapangyari yung imahe na yon at maging lubos pagdating natin sa langit na bayan. Pagpalain kayo ng Panginoon, dakila ang plano, dakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya naman naniniwala ko na meron din itong nakaugnay na dakilang plano para sa bawat isa po sa atin. Susunod po na linggo, kung loloobin po ng Diyos, tatalakayin natin, bakit si Jesus? Ano bang meron sa Kanya? Bakit siya ang bakit siya ang plano ng Ama na maging kamukha ko? At tayo po'y manalangin, aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Kung mauunawaan lang namin kung sino ang aming Panginoong Yesus, na nais nyo kaming maging kamukha niya, na nais mo kaming maging kapatid niya,
na siya ang panganay sa mga magkakapatid, kami ang mga nakababatang kapatid niya. Kung maiintindihan lang namin kung ano ang kaluwalhati ang naghihintay sa amin. Ngayong umagang ito, papalitan na namin ang konsepto namin sa Jeremiah 29:11. It's not about the riches of this world. Our prosperity is Jesus. Our hope and future is the eternal life na naghihintay sa amin dyan sa langit na bayan, Panginoon. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang aming pong mga leader sa organization ng Doro Faith Church. Pagpalain niyo po ang mga kapatid namin sa iba't ibang mga fellowship na nakikinig ngayon. Mga kapatid namin sa iba't ibang mga bansa, Panginoon. At maging mga kapatid namin dito sa Pilipinas. Aming Diyos, aming Ama, patuloy kayong mangusap sa amin. Kasama ng pagsagana ng karunungan at kaalaman, ay sumabay din ang pagsagana ng pagkaunawa sa iyong biyaya. Sapagkat hindi sapat ang karunungan at kaalaman, Panginoon, kailangan naming tanggapin ang biyaya sa ilalim ng katotohanan at lumago kami sa mga bagay na ito. Pagpalain niyo po minsan pa ang pagmimisyon ng Pastor Paul sa lugar ng Isabela at sa lahat ng mga kapastoran, Panginoon, na may mga programs na gagawin, mga hakbangan na activities itong week na ito, Panginoon, anniversaries, mga hakbangan na evangelism, prayer meeting, Lord God, o Bible study man ito. Samahan niyo po ang inyong mga lingkod at patuloy na pagtagumpayin sa kanila pong mga ginagawa. Maraming salamat sapagkat nakilala namin ang isang Diyos na totoo. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Diyos Ama ng aming Panginoong Hesus. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at pagpalain ang iyong dakilang pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Lahat po'y magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon at nandito po yung ating mga kasama. Ayan po. Praise the Lord. Si Tito Alex, nandiyan po siya. Kapatid po ni Sister Cathy. Ayan o. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. God bless you po sa inyong lahat. At patuloy na ang Panginoon ay sumaating lahat.